Kasagaran in real time. O balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na maunlarin ang mahal ng Panahon na ng pagbabago, sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na magbabago at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat na bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang guminhawa tayo. Ipagmalaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Kagandahan at talento, makipagpaligsahan kahit anong oras. Bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon pagbabago, buhay natin ay gawing maaliwanag. Tanging magandang bukas, bunga ng bagong Pilipinas. Panahon na. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Magandang umaga po, Bicolandia! Good morning sa lahat ng 6 na probinsya ng Bicol. Welcome po sa programang Usapang Agrikultura dito po sa Radyo Pilipinas. Ako, marami naman tayo pag-uusapan ngayong araw na ito at naway makatulong ho sa ating lahat ng mga nasa sektor ng agrikultura dito sa ating rehiyon. Good morning! Lahat po ng mga magsasaka at mangingisda na nakatutok na ngayong umaga. Naway samahan niyo po kami hanggang alas 6 ng umaga dito po sa programang Usapang Agrikultura. Siyempre, sabay-sabay din po tayo napapakinggan live, Bicol-wide, sa lahat ng impila ng Radyo Pilipinas.
sa buong rehiyon. Unang-una sa Radyo Pilipinas sa Naga, 549 kHz AM band. Maging sa Radyo Pilipinas sa Virac, Catanduanes, 94.3 FM. At syempre dito rin po sa Radyo Pilipinas Albay. Papanoodin po tayo sa lahat ng mga Facebook page ng Radyo Pilipinas sa Naga, Virac, Catanduanes, at dito po sa Radyo Pilipinas Albay. I-like and i-follow nyo po yung ating Facebook Live, ano, at ang ating mga Facebook page. Nang sa gayon marami pang magsasaka ang maabot ng programa pong ito. Ano po? And syempre, napapanood din tayo ngayon sa Facebook page ng Department of Agriculture Bicol. Yan, good morning. Good morning sa ating mga online viewers. Maraming salamat sa araw-araw na pagtutok dito sa amin. Kaya samahan nyo kami hanggang mamayang alas 6 po. At syempre, may mga kasamahan natin na from Naga and Dae. Dae tuloy. Anong Dae? From Virac, Catanduanes. Ito, kasama natin sila ngayong umagang ito. Chris Novelo. Chris, good morning. Good morning sa Indogabos, mga ka-agri. Panibagong episode po ng programang Usapang Agrikultura na siksik at liglig ang inyo pong matutunghayan. Samahan niyo po kami hanggang alas 6 ng umaga dito po sa Radyo Pilipinas Stations sa Naga City, sa Albay at sa Virac sa Catanduanes. Chris Novelo po mula sa Radyo Pilipinas Naga, nagpapaabot po ng isang magandang umaga. Thank you so much, Kuya Chris Novelo, all the way from Radyo Pilipinas Naga. And kasama rin natin ngayong morning ang mga taga-Radyo Pilipinas sa Virac, Catanduanes. Si Ma'am Juris de la Rosa. Ma'am Juris, good morning. Diyos maray na aga, Virac, Catanduanes, Naga, asin Albay, asin sa bilog na Bicolandia na nagaantabay ngunyan kan programang Usapang Agrikultura. Ako po si Juris de la Rosa, iniimbitarahan liwat kamo na magantabay sa panibagong episode kan programang ini kay manan po ang Department of Agriculture. Thank you so much, Ma'am Juris de la Rosa ng Radyo Pilipinas, Virac, Catanduanes. And good morning din sa mga taga-Virac. Sa mga mangingisda natin dyan. Ako, and sa lahat ng mga mangingisda ngayong umagang ito ang magandang usapan natin ngayon. Para sa inyo itong paksa, mag-uusapan natin. Ano po? Bueno, punta na tayo sa lagay ng ating panahon. Wala po sa ating Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture ng DA Bicol, Sir Brian Oro. Brian, good morning po. Kumusta ang ating lagay ng panahon? Magandang umaga mga ka-agri. Ito ang lagay ng panahon ngayong Miyerkules, November 13, 2024. Ayon sa datos ng Pag-asa, ang kasalukuyang bagyong Ophel ay wala pang direktang banta sa Rayong Bicol. Bagamat hindi direktang tatama ang sentro ng bagyong Ophel sa Rayong Bicol, ay inaasahan pa rin tayong makakaras ng maulap at manakanak ang pagulan sa mga selected towns na Rayong Bicol. Upang mapaghandaan ang mga posibleng epekto ng bagyo, ang mga magsasaka at mangingisda ay pinapayuhang magsagawa ng mga sumusunod na preemptive measures. Para sa mga magsasaka, anihin ang mga pananim na maaari ng anihin, magsagawa ng mga proper drainage upang maiwasan ang pag-apaw ng mga tubig, ilikas ang mga alagang hayop sa mas mataas na lugar at magimbak ng sapat na pagkain at tubig. Para naman sa mga ngisda, iwasan muna ang paglalayag at isecure ang mga bangka at iba pang mga kagamitan. Bukod sa mga ito, mahalaga ring manatiling updated at makipag-ugnayan sa inyong mga municipal, provincial agriculture office at iba pang mga ahensya para sa mga balita at anunsyo mula sa kagawaran ng pagsasaka. Sa muli, ito si Brian Oro ng Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture ng DA Bicol na nagsasabing sa AMIA Climate Information Services, ligtas ang may alam. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Thank you so much, Sir Brian Oro ng DA AMIA. So, sa lahat natin mga magsasaka, ano?
Naway maging maganda ang panahon natin ngayong araw. Base sa weather report, Mr. Brian Oro ng DA AMIA. Bueno, pakilala ko na po yung ating guest ngayong umaga. Sa po ang ating Chief ng Fisheries Management, Regulatory and Enforcement Division ng BFAR Region 5. Ang iba kundi si Ma'am Junaline Barceliano. Ma'am Junaline, magandang umaga po. Hello po. Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig ng Usapang Agrikultura at sa inyo po sa magandang umaga po. Okay, good morning ma'am. Opo, kamusta yung gising nyo ma'am? Okay lang naman po sir. Okay naman. Oo, kailangan talaga nating gumising ng maaga. Sa gayon, mabigyan natin ng serbisyo yung ating mga kapwa mga mangingisda, di ba, ma'am? Opo, sir. Opo. So, ma'am, gaya nga ng yung paksa nga natin ngayong araw is yung patungkol dito sa closed fishing season. So, ano po ito, ma'am, na closed fishing season, ma'am? Sige po. So, ang closed fishing season po, isang strategy ng government na kung saan po isinasara ang isang lugar pangisdaan at ipinagbabawal ang pagkuha ng certain species ng isda upang ito ay mapangalagaan, maging maliit man ito o malaki, para ito ay dumami pa sa mga susunod na mga henerasyon. So talagang para dumami at the same time maingatan yung bilang ng kanilang populasyon, ma'am. Yes po. So para mangitlog po sila, manganak, yun po ang ginagawa para dumami po sila. I see. So kailan nagsimula at hanggang kailan po ito, ma'am? So actually dito po sa Bicol Region, ang area lang po ng Visayan, ano po sa yung tinatawag nating Fisheries Management Area number 11, ang mayroong close season sa ngayon. Ano po sir? So nasa part yan ng Acid Gulf. Yung ang ano yun sir, ang nagsimula ito sir, actually noong medyo matagal-tagal na ano po sir. Meron kasi batas na sinusunod yung Fisheries Administrative Order number 167 na kung isinasara yung Visayan Sea, ano po sir, from November 15 to March 15. Nung November July, ano po yun, ma'am? November 15. November 15. Oo, to Hanggang March kailan 15. po? Okay, hanggang March 15. Okay. Pero sa ngayon sir, na-revise kasi yung batas na yun, nagkaroon ng FAO 167-3 na kung saan simula November 15 hanggang February 15 lang ang close season po. So hanggang medyo napaikli na dahil dito sa 167-3 po no ng So bakit po ito hanggang kailan okay na nasagot na pala sorry. Bakit po ito pinapatupad pala ma'am? So maliban sa yun nga nagpapadami ng isda. So actually yun conservation talaga sir and management ng ano kasi sa may certain siyang species ng isda. So actually hindi lahat, although sarado ang isang lugar, hindi lahat ng isda doon ay sinasama. So may specific lang siyang mga klase ng isda na ipinagbabawal kunin, kagaya ng mga sardinas po sir, yung mga tungsoy, lawlaw, tabagat, yun po. Tsaka yung part ng mga mackerel na isda, yung hasa-hasa, alumahan, yun po yung mga ipinagbabawal kunin. Pero daras na mga klase ng isda ay pwede siyang hulihin. So, nabanggit niyo ma'am yung lawlaw. Masarap pa naman yung lawlaw. Bakit pa siya ipinagbabawal? So, yun nga sir, para nga maparami pa siya at hayaan ba nating mangitlog sila kasi sa mga panahong ito sir na November 15, nagsisimula na kasi silang mangitlog. So, yun mga anak, gusto nating magkaroon ng maraming anak ba itong mga sardinas na ito para mas later on, mas marami din tayong mahuhuling mga isda. Tulad ng mga nakikita ko ma'am na nagva-viral sa Facebook, yung mga nasa tabi ng dagat tapos biglang nagsisitalunan yung mga isda, di ba ma'am? Yung mga sardinas, opo.
Yes po. So, ganun nga, sir, ang objective talaga nito. Maparami siya at Mm-mm. hindi ba maubos? Para at the same time, tumaas din yung supply ng sa sardinas and hopefully makatulong ito para mapababa din yung presyo ng sardinas natin. Yes po, sir. At mas magkaroon pa ng maraming livelihood sa mga mangingisda po. Sige po, ma'am. So, kanina naman nabanggit niyo yung ibang lugar dito sa Bicol, no, na kung saan ito pinapatupad. Ano pa po ba yung mga lugar dito sa Bicol, yung saklaw nitong closed fishing, ma'am? Actually, sir, yung Bicol region actually, sir, hindi talaga siya yung direktang natatamaan nito. Kasi ang saklaw talagang probinsya nito ay yung province ng Iloilo. Mostly, nasa Region 6 talaga siya. Tapos, may part siya ng Region 7. So, province ng Capiz, Negros Occidental, may probinsya siya ng Cebu, dun sa Bantayan and Darelejos. Kaso, ang ginagawa po ng BFAR ay nagkakaroon pa rin siya ng mga joint seaborne operation kasi nga yung mga mangingisda dito sa mga lugar na to, pag nagkakaroon ng close season, umaalis nga sila dito tapos pumupunta sa ating mga lugar. So kaya kumbaga tayo, nagbabantay din tayo sa part ng Masbate, yan po, Balod, yung part ng Acid Gulf po, Milagros, Kawayan, Placer, so yun po ang binabantayan nating lugar. Lalo na po sa municipality ng ng Balod po. Yun po yung pinaka main area talaga na kung saan pumupunta yung mga commercial fishing vessel, mag-illegal man siya or yung mga regulated na mga klase ng mga lambat, doon ba sila pumupunta? Kaya ang ginagawa natin, doon din tayo nagbabantay para hindi sila makapangisda po doon. Saan nga yun, ma'am? Sa Balud, Masbate po? Opo, sir. So, so far, totally, kumbaga, wala naman dito sa Bicol region, saklaw nitong close fishing. Yes po, sir. Wala naman. Hindi siya direct apektado ng close fishing season. So, ibig sabihin nito parang okay yung supply ng isda natin dito, ma'am? Yes. Sa ngayon, sir, oo pa, sir. Pero syempre, kailangan maging ano din tayo sa isda, di ba? Kailangan, kasi sabi ko nga, may mga bagay na may limitasyon. Oo. So, wag abusuhin yung ating mga resources, di ba, ma'am? Yes po, sir. So, ma'am, sino po yung mga primarily apektado or dapat sumunod dito? So actually sa close fishing season dyan sa Visayan Sea, ang apektado po dito ay yung sinasabi nating mga municipal fisher folk at mga commercial fisher folk. So lahat ng nabanggit doon sa mga lugar na yun, lahat ng klase ng municipal at commercial, bawal doon sa panguhuli ng mga sardinas at mga hasa-hasa. Ano yung hasa-hasa pala, ma'am? Sorry po. yung alamahan, sir. I see. Okay, sige. Okay. So, sino po yung mga katuwang ng BFAR sa pag-implement po nitong closed fishing? So, ang katuwang ng BFAR po ay ang lahat ng mga local government unit na nandoon sa Visayan Sea. So, kasama po sila doon sa pag-implement nito. Ano po kasi yung pag-implement naman natin ng close fishing season, hindi naman yung kagustuhan lang ng BFAR. So, may mga datos yan, sir. Dinadaan sa mga consultation, kasama ang mga CEOs, pati yung mga national government agencies kagaya ng Philippine Coast Guard, Philippine National Police, CIDG, Regional Maritime Unit, Philippine Navy, at iba pang national law enforcement agencies. So, yan po yung mga kasama natin sa pag-implement po ng close season sa Visayan Sea. Kasi kailangan talagang bantayan and pag hindi natin nabantayan, maaabuso yung ating natural resources, ma'am. Yes po. Tsaka kailangan sunodin natin striktong pagsunod doon sa mga ipinapatupad na mga batas po. So, doon sa Visayas, dito ma'am sa Bicol, may binabantayan din po ba ang BFAR?
So actually sir, kung pagdating sa close fishing season, sa ngayon po ay wala pa. Mm. Okay. So, okay pa naman pala. Oo. So, syempre pag close fishing season, tawag dito, syempre walang hanap buhay yung mga ano natin, mga mangingisda sa dagat. Ano po yung mga interventions na ginagawa ng BFAR or ano ba yung mga alternate if ever para doon sa mga mangingisda po? So actually sir, hindi na, yun nga ang sinasabi ko, hindi naman lahat ng klaseng isda ay ipinagbabawal kunin. Ay, opo. So pwede silang mag-shift ng ibang gear na makakahuli ng halimbawa kung mayroong mga tulingan, mga isda sa mga bato, yun po sir, pwede nilang hulihin yun. So basta wag lang silang huhuli ng sardinas tsaka mga alumahan. So mga piling isda lang pala ang pinagbabawal dito, ma'am. Oo, pero actually kung titingnan naman natin, mga mahal naman yung makukuha nila, mga first class naman na klase ng isda. So halimbawa yung mga maya-maya, lapu-lapu, pwede nilang kunin po yun. Huwag lang yung sardinas tsaka mga alamahan po. Okay. Itong mga tulingan, maya-maya, nagkaroon din po ba ng fishing ban dito nung mga nakaraang taon, ma'am? Wala pa tayo sir na ban po sa mga ganyang klaseng isda. Yung mga nasa bato po, yung tinatawag nila sir na mga isdang bato. Dahil mga nakatira yan sir sa mga coral reefs, yun po. So wala pa tayong mga ganyan sir. So yung mga isdang yan, yun yung sinisisid ng mga mangingisda po natin? Yes po sir, kinakawin, sinisid, mga ganyan po. Or pinapana sa ilalim ng tubig. Parang tama ba yun? Yung parang baril? Pwede naman siya. Oo. Okay po. Ano po yung mga parusa sa mahuhuling lalabag dito, ma'am, sa fishing season? Opo, kung mahuhuli ka pong nangisda doon sa lugar na kung saan ipinagbabawal pa na mayroong close season implementation, maaari ka pong mabilanggo ng 6 na buwan hanggang 1 araw to 6 years. Ano po? So 6 months and 1 day to 6 years. And fine ng 6,000. Ano po? Kukunin sa iyo yung mga huli ng isda and then pwede kang makansela ng mga permit mo o mga license. Yun po yung sa FAO 167-3. Pero pagdating naman kasi sa Republic Act 10654, yung Section 100, ano po yung sa fishing during close season, pag mga municipal fisher po, ang fine niya is nasa 20,000. So medyo taas. Pag commercial fishing vessel, pag small scale, nasa 100,000. Pag medium scale, 300,000. Pag large po siya, is 500,000. So iba-ibang level po depende sa klase ng o sa bigat ng bangka po nila. I see. So anong batas mo yan? 1065 ano po mo yun? Republic Act 10654 po. 10654. Okay. So so far diyan sa batas na yan, ma'am, may mga taga Bicol ba na naglabag na diyan? Sa data namin sir, wala pa. Wala pa. Okay. So napakamasunuri naman pala ng nating mga Bicolano pagdating sa pangingisda. Yes po sir. Oo, kasi syempre mayaman tayo sa mayaman tayo sa resources, ma'am, dito sa Bicol, 'di ba? Like yung mga bakawan. Opo sir, lalo na yung part ng ang balod, yan sir. Maraming isda talaga diyan. Well, pero man dun sa Balod, Masbate, ano pa yung mga lugar dito sa Bicol yung mga mararaming isda? So, ang archipelagic naman kasi sir yung Bicol dyan, basta sir yung part ng Masbate, sa Asigos, Milagros, Kawayan, Placer, marami dyan sir na mga isda po. Dyan pala sa Masbate. How about ibang probinsya po dito sa Sorsogon, ma'am? Sa Sorsogon, dito kasi sir sa part ng SMA 7 sa Bulan, ang marami dyan is mga sardinas po. Sa Bulan. Ay, oo, kasi dyan talaga nagsisitambayan yung mga
truck ng ano, ng mga nagkumukuha ng tamban, di ba? Yung sardinas. Opo, sir. Opo. Usually saan sila sa tingin niyo, ma'am, saan sila humuhuli ng isda, ma'am? Diyan po yun, sir, sa may Picaubury Estas, sa may Summersea, Mm. sa may Ragaygol. So yan po yung mga area kung saan marami po ang sardines po. I see. Okay. So, dito sa mga sa mataas naman na parte ng Bicol, sa Camsur or Albay, may mga lugar din po ba diyan na mayayaman sa isda po? Marami naman, sir, sa part ng Laguna Golf, ano po, sir. So iba-ibang area kasi iba-ibang isda yung mga nakukuha natin. Sa part ng Laguna Golf, mga tuna naman po siya. Kasama na yung mga papuntang Camarines Norte, ano po, mga tuna naman siya, sir. So parang lahat ng coastal area, halos lahat ng coastal dito sa Bicol, may mga kanya-kanyang ano, or let's say mayaman sa isda. Yes po, sir. Okay po. Syempre malaki yung papel ngayon ng pangisdaan sa ating food security dahil nasa lanta po ang karamihan ng ating crops. So hindi po ba ito makakaapekto sa ating food security, ma'am? Actually, sir, dahil nga sa Typhoon Christy na nagdulot talaga ng napakalaking pinsala sa Bicol region, at dahil dito, di natin na ikakaila na mayroon itong epekto sa ating food security. So, actually, sir, yung malaking pinsala na naidulot nito ay sa sektor ng aquaculture. So maraming big time players sa aquaculture, ang malaki ang pinsalang tinamasa, lalo na sa lugar ng Camsur at Camnorte, na kung saan mataas yung production ng aquaculture. Pero pagdating kasi sa datos ng Philippine Statistics Authority, ang rehiyong Bicol, kumukuha siya ng production pagdating sa capture fisheries. So 90% po ng production natin sa Bicol region ay galing sa capture fisheries. So ang ibig sabihin po nun, sa dagat talaga tayo, sir, kumukuha. So ano yun, ma'am? 90% ng kinukuha nating isda is galing sa dagat? Capture, opo, nasa dagat. So kumbaga, dahil dun, sir, hindi naman masyadong naapektuhan nung nakaraang bagyo. Kasi alam naman natin, sir, na pagdating sa dagat, kapag okay na ang panahon, pwede na silang mangisda. Nandyan yung isda sa dagat, sir. Oo, saka 'di ba nagkaroon ng malawakang baha dito sa malalaking probinsya dito sa Bicol, sa iba-ibang mga probinsya. Yes, po. Napag-usapan nga namin ni Attorney Nilo kahapon, kapag bumaha ay may chance na or malaking chance na buhay pa rin yung isda. Hindi masyadong oo. So, usually man pag mga ganitong cases, ano ba, like, may epekto ba ito sa supply ng isda natin? So actually, hindi naman, sir, nagkakaroon lang tayo ng epekto kapag yung masama nga yung bagyo. Pero pag okay na siya, balik naman, sir, sa dating gawi yung mga mangingisda natin. At kung titingnan mo yung mga nakawala doon sa mga fish pen, nandun na yun, sir, sa dagat. Or kaya hinuhuli ng mga residenteng malapit doon. Opo. Kasi ang ano din parang may advantage disadvantage, 'di ba? Kasi although lugi yung yung may-ari ng palaisdaan, at the same time parang biyaya din sa mga residente na nakakuha ng isda. Opo, sir. Parang ganun nga siya, sir. So kaya hindi naman nasasayang yung isda na nandoon. Hindi naman talaga siya totally damage pagdating sa kasi nakukuha naman siya ng mga sa capture po natin. Okay po. So, sa inyo pong datos, ma'am, ilan po ang damage ng Tropical Storm Christine sa fishery sector po dito sa Bicol? So, yung pinakabagong datos natin, sir, as of November 12 po, 2024, ang kabuoang pinsala ng bagyong Christine sa sektor ng pangisdaan ay umabot po ng 353 million pesos po. 363 million pesos, ma'am? 353. 353 million pesos. 353, sir. 353? Opo. Okay po.
So, dito sa 353 million, ma'am, ano yung mga lugar na mostly affected nito dito sa Bicol po? Yung Camarines Norte at Camarines Sur po, sir. Oo, kasi sila yung lugar na talagang actually lahat naman tayo binagsakan ng ulan talaga ng Christine. Pero itong mga lugar, ma'am, sa Cam Norte and Cam Sur, dito po ba yung mga mararami yung palaisdaan po? Yes, sir. Actually, sa Sorsogon din, sir, yung mga, natin, sir, mga fish pen natin dyan. Mm. So, yun, yung mga nasira po. So karamihan halos lahat or karamihan nasira Pero Cam ng Norte, opo. nasira Nasira. ng ano. So per province, ma'am, may datos po ba kayo ng ano po doon ng danyos? Ng damages. So, pagdating, sir, sa Albay, may 13 million, sir, na damages. Sa Camsur, 80 million. Sa Cam Norte, 106. Pagdating sa Catanduanes, 11. Sa Masbate, 44. Sorsogon is 96 po. 26. 96. 96 million. Okay, so ang pinakamarami is Cam Norte po, ma'am, no? Cam 106. Sorsogon, tsaka Camsur po. Sorsogon takas Cam Sur. Sa Camarines Sur po itong 106, ma'am? Million? Cam Norte. Cam Norte. Yung itong 80, itong Cam Sur, 80 po ito, 80 million? Opo. Okay, Opo, 80 sir. ako. Pagkarinig ko, 18. 80. Oo. Anyways, ano po naman yung tulong ng BFAR sa mga mangingisda na nasa lanta po ng bagyo? So sa kasalukuyan, sir, kasi natapos muna ng BFAR 5 yung pag-consolidate ng lahat ng datos ng mga damages and losses sa fishery sector. Po, sir, galing sa mga local government units. So nag-a-accept pa kami ng mga reports from LGUs. Magsasagawa po ang BFAR ng mga damages, validation doon sa mga damages and rehabilitation and the recovery plan na isusubmit sa mga funding agency. Pero sa ngayon, ang immediate action namin, so doon sa mga nasalanta na po yung pagbibigay ng mga fingerlings, lalo na sa mga aquaculture sector. So yun po ang ginagawa mula ng BFAR, and then inuugnay po sila sa Philippine Crop Insurance Commission para makakuha nga po ng mga insurance doon sa mga crop po nila na nasira. So, habang pinoproseso pa ng BFAR or kasalukuyang ginagawa yung assessment ng tama ba, ma'am? Kasalukuyan niyo pong ginagawa yung assessment ng danyos sa ngayon? Yes po, sir. Tinatanggap namin yung mga reports po galing LGU, sir, sa mga damages and losses po nila. Okay po. So, habang pinoproseso ito, ma'am, ano pang mga posibleng tulong na matanggap ng mga mangingisda at sa mga may-ari ng palaisdaan po? So yun po yung pagbibigay namin, sir, ng mga fingerlings po sa kanila. So may mga available naman po tayong mga fingerlings. So yun po yung mga ibinibigay sa mga aquaculture sector po natin na nadanyos nga po ng bagyo. Yung mga fingerlings, yung mga tawag nito, kumbaga pakaayos ng palaisdaan, ipapakawalan na lang sa fish pen. Fish pen, fish pen, sa mga kung saan man pong aquaculture area po. So, sa datos nyo po ngayon, ma'am, ilan na po yung mga mangingisda na nagsangguni sa inyong tanggapan regarding po doon sa kanilang insurance? So pagdating kasi doon, sir, nire-refer namin sa PCIC. Sir, so actually wala. Oo, sa PCIC. Pero yung total number of affected fisher focus nasa 7,195 po. 7,100? Ano po yan, ma'am? 95. 7,195 na mga mangingisda sa rehiyon ito po, ma'am, no? Opo, sir.
So, okay, medyo wala na akong katanungan, ma'am. Ano po yung mensahe niyo, ma'am, tungkol dito sa close fishing dito sa lahat ng ating mga mangingisda dito po sa rehiyong Bicol? So ang close fishing season po ay isang whole nation government approach at po na inaanyayahan ang lahat na makidalo para sa pag-conserve, protect, and manage ng ating katubigan. So sumunod po tayo sa mga batas pangisdaan dahil ang lahat ng ito ay para dumami at manumbalik naman po ang ating likas na yamang dagat. So sa ngayon sir, yung aming regional director ay papunta po sa Iloilo dahil doon po sir ang take-off ng close fishing season activity po para bukas. So magpapadala po tayo ng mga barko. Ano po sir, nandiyan yung 30 meters nating barko, MCS natin, tsaka yung mga maliliit nating multi-mission patrol boat para dumalo at ma-implement po ang close fishing season sa Bicol region and sa Visayan Sea po. At the same time, para mabantayan talaga yung source ng ating isda, ma'am, kasi napaka-importante ng isda. Ang hirap mabuhay na walang isda. Yes po. Oo, kasi favorite ko pa naman yung galunggong. And by the way, ma'am, dito sa Bicol region, kamusta yung sitwasyon ng ating mga dagat dito? Okay pa ba yung supply natin? Like, gaya ng tanong ko kanina, hindi pa ba aabot dun sa point na kailangan magdeklara din ng fishing ban? Actually sir, yung Fisheries Management Area number 7, ano po sir, yung simula sa Ragay Gulf, yung kahabaan hanggang sa part ng Sicaw Dorias, yan po kasama ang Bulan, Asar. Yun po actually nagkakanda kami ng consultation sa ngayon po sa mga mangingisda natin kasi based din sa mga datos natin, yung isda kasi natin is pababa na siya. So, para nga maiwasan na maubos ito, so yun po, actually, nagsisimula na kami sa ng consultation namin last month, po sir, and isa nga sa mga comment ng mga mangingisda, ang pagkakaroon talaga sir ng close fishing season din sa Bicol region. Lalo na napakayaman ng dagat dyan, ma'am, sa Ticao, Burias, at dyan malapit sa Bulan kasi dyan talaga nagtatambay yung mga truck nga, gaya ng sinabi ko kanina. And dumarating sa point na nasasayang yung mga hinuhuling tamban, ma'am. Yes po, sir. Opo. So, yun kasi marami kasing pa siya, sir, pagdadaanan ng mga para makabuo tayo ng close fishing season. Pero sa ngayon, yung mga mangingisda natin sa Samar, sa part ng Sorsogon sa Donsol Pilar, sila yung nag-suggest na magkaroon ng close fishing season. So, sa ngayong bukas yata sir is nasa Bulan and Magallanes po yung grupo natin para makipag-coordinate po and consultation sa mga mangingisda po natin. Ang ganda nito, ma'am, kasi sila na mismo yung nangunguna dito sa pagsasagawa ng close fishing season. And sa kabila nito, ma'am, maliban sa consultation, nagbibigay rin po ba kayo ng mga information drive regarding dito, ma'am? Yes po, sir. So bago naman dumating sa ganong point na magde-decide sila, pinapakita naman doon kung ano ba ang sitwasyon ng karagatan. So hopefully mas maintindihan na hopefully nakikinig lahat ngayon ng mga mangingisda natin. Opo. Last na, ma'am, mensahe niyo sa lahat ng ating mga mangingisda dito sa rehiyong Bicol. Opo. So ang BFI naman po sa ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay kasama ng mga mangingisda para sa mas magandang approach, para sa mas maraming isdang maihain natin sa ating mga hapagkainan at maibenta, at ito po ay magbibigay ng mas magandang livelihood po para sa mga mangingisda. So kami po ay kasama ninyo, katawang ninyo para maibalik po yung dating kagandahan ng karagatan po natin. At the same time, mas tumaas ang kita ng ating mga mangingisda
and gumanda rin bumaba rin yung mga presyo ng isda natin sa rehiyon, ma'am. Yes po, sir. Opo. Kasi yung galunggong, favorite ko yung galunggong, ma'am. Share ko lang. Anyways, ma'am, maraming salamat po sa pagbigay nyo ng oras dito ngayong umaga po. Opo, sir. Maraming salamat po sa lahat. Good morning po. Namang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Maraming salamat po. Ayan po yung si Ma'am Junaline Barceliano, ang Chief ng Fisheries Management Regulatory and Enforcement Division ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 5. Napakarami na pag-usapan natin, no? Tungkol dito sa ating closed fishing season. Which is good news sa ating mga magsasaka sa Bicol. Hindi pala tayo kasama doon. Pero syempre, porque hindi tayo kasama doon, huwag tayo magpakakampante. Ano po? Alagaan pa rin natin ang ating likas na yaman. Kasi doon din naman tayo usually kumukuha ng ating pang-araw-araw. At the same time, lahat naman makikinabang dito. Kasi lahat naman tayo kumakain ng isda. Lahat naman tayo may kanya-kanya paboritong isda. Kaya na nga ako, galunggong. Or kaya, bangus. Napakasarap ng bangus sa dagat. Favorite ko yun pag sinigang. Lalo na't ngayon, medyo papalapit na yung malamig na anging amihan. Papalamig na yung ating panahon. Sarap maghigop ng sabaw. Lalo na pag isda. Nakasawa ng karne. Sa ating po pagbabalik, tatalakayin naman natin ang bantay presyo ng Department of Agriculture. Magbabalik po ang Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Ilagay ang kanang kamao sa kaliwang dibdib at sabay-sabay nating bigkasin ang Be Responsible Pledge. Bilang isang mamayang Pilipino, abakada ng Be Responsible ay isa sa puso at susundin ko. Adlay, mais, saba at iba pa ay ihahalo ko sa kanin. Ba, brown rice ay aking kakainin. Kain na hindi ko sasayang. Dapat bigas ng Pilipinas ang aking bilhin. Aking isa sa puso ang panatang ito nang mapabuti ang ating kalusugan. Magsasaka natin ay masuportahan at makatulong na maging sapat ang bigas ng Pilipinas. Susundin ko ang abangkada na ito dahil malaki ang magagawa ko para sa bansa at magsasakang Pilipino. Sa bawat litong bigas o kanin na aking matitipid. Let's be responsible. Makiisa. Let's all be responsible. Paano? Simple lang. Sundin lang ang abakada nito. Adlay, mais, saba, at iba pa ay ihalo sa kanin. Mas masarap na, masustansya pa. Brown rice ay kainin. Mas mabuti para sa bayan. Mas mabuti para sa iyong kalusugan. Kanin ay huwag sayangin. Bawat butil ay pahalagahan. Makakatipid ka na. Makakatulong ka pa sa bayan. Dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin. Makakatulong ka na sa magsasaka. Bigas mo ay mas ligtas pa. Kaya naman, let's be responsible. Let's be responsible. Siya talaga ang gusto ko. Sa kanya masaya ang puso ko, kaya sa kanya ako babalik. Delivery po. Ito na po yung brown rice nyo. Brown rice ang gusto ko dahil nakatutulong ito makaiwas sa cardiovascular diseases, cancer, type 2 diabetes, at nakapagpapababa ng blood pressure. Let's be responsible.
Sigurado ka na ba dyan, anak? Tay, sigurado na po ako. Matagal ko na itong pinag-isipan at dito nakasalalay ang ating kinabukasan. Magandang araw po. Salamat po sa tiwala. No, kami ang dapat magpasalamat sa inyong mga magigiting na magsasakang Pilipino para sa patuloy na pagtatanim para sa Pilipinas. Salamat sa masarap at safe na kain. Responsible. Basta maputi, gusto mo, hindi ka pa ba nagsasawa? Paulit-ulit na lang tayo. Nakakasawa na. Gusto ko na sana tumikim ng iba. Yun na ba talaga ang gusto mo at magpapasaya sa'yo? Sige, mula ngayon, try natin itong rice adlay, rice with mais, at rice with kamote. Okay ba yun, Han? Yes, Han. The best ka. Let's be responsible. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Nagbabalik po tayo sa programang Usapang Agrikultura dito po sa Radyo Pilipinas. So kanina nga napag-usapan natin together with Mama Junalyn Barceliano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 5 tungkol sa close fishing season. So mostly nasa Visayas part lang naman pala yung apektado nitong or sakop nitong close fishing. Kaya tayo dito sa Bicol region, lahat ng ating mga magsasaka at or mga mangingisda na nakikinig ngayon, pangalagaan po natin ang ating likas na yaman. Huwag abusuhin para hindi tayo dumating doon sa punto na kailangan din ng closed fishing season dito sa ating rehiyon. Lalo pat marami tayong klaseng isda dito. No, di dyan nabanggit nga ni Ma'am yung Tikaw at Burias Pass. At dyan sin sa yung mga malilit na islas dyan sa may Sablayan Island sa Sorsogon. Marami diyang mga mayayamang isda. Yung mga pangmayaman talaga yung presyo. Yung alala ko yung lapu-lapu, ang sarap niyan sa sabaw. At yung lawlaw naman, yung tamban. Masarap naman niyang ihawin kapag tawag nito, lalo na kapag bagong huli. Although mura pero masarap. Kahit malang sa okay lang, sarap din. Anyways, bago tayo pumunta sa ating bantay presyo, batintan lang natin ating mga nanonood. Si Sean Mediavillo na nasa Europe ngayon, naka-onboard sa isang cruise ship. Hello sa iyo, shout out. Thank you so much sa panonood, Sean Mediavillo. Okay, puntahan naman po natin ang ating bantay presyo ng bawat tahanan. Sa pinakauling tala ng Department of Agriculture, yung kahapon, November 12, sinagawa nilang price monitoring sa rehiyon. Naglalaro sa 48 hanggang 55 pesos ang kada kilo ng bigas. Pinakamura yung Daet Public Market, 48 pesos. Sa Legazpi City Public Market, 54 pesos. Tabaco Public Market, nasa 53 pesos. Parating din ang bukas, di na tayo aangkat. And sa Sorsogon Public Market, 52 pesos. Sa Naga City People's Mall, 52. Sa Virac Public Market, 53 pesos din. At sa Iriga City ay 53 pesos. So, yes, umababa na yung presyo ng ating bigas. And hopefully, tuloy-tuloy na ito sa mga susunod na araw. Sa pork naman, sa baboy, sa presyo ng karneng baboy, yung liempo, Legazpi City Public Market na nasa 320 pesos. Sa tabako naman ay 300 pesos ang bawat kilo. Sa
Sa Virac naman ay 270 pesos. Mura. Sana all. Sa Daet Public Market, nasa 320 pesos ang bawat kilo ng karneng liempo. Ganon din sa Naga City People's Mall, 320 pesos. Iriga City Public Market, 300 pesos. Masbate City Public Market, 320 pesos. At sa Sorsogon City Public Market, 300 pesos ang bawat kilo ng pork liempo. Sa tilapia naman, ito, mga mahilig mag-isda. Or sa mga for the healthy living, mga person. Naglalaro sa 160 hanggang 180 pesos ang bawat kilo ng tilapia sa rehiyon. Sa Legazpi City Public Market, nasa 160 pesos. Tabaco Public Market, 160 pesos din. Virac Public Market, 180 pesos ang bawat kilo. Daet Public Market, 150 pesos ang bawat kilo. Medyo mura nga talaga sa Daet Naga City People's Mall, 160 pesos ang bawat kilo. Sa Iriga City Public Market naman, 160 pesos ang bawat kilo. At sa Sorsogon ay 180 pesos bawat kilo. Ito, paborito ko, galunggong. Lalaro sa onda kahapon, ano to? Lahat to 200. Si babaan na sila ngayon, thank God. 180 hanggang 200 pesos ang bawat kilo ng galunggong. Sana tuloy-tuloy ito hanggang Friday. Kasi perfect tong kapartner ng ating munggo, di ba? 180 pesos ang bawat kilo sa Legazpi City Public Market. Ganon din po sa Tabaco Public Market. Sa Daet Public Market naman, 190 pesos ang bawat kilo. 180 pesos din sa Naga City People's Mall. 200 pesos sa Iriga City Public Market at Sorsogon City Public Market. Sa isang buong manok naman, one whole chicken. Naglalaro sa 190 to 220 pesos ang bawat isang buong manok. Sa Legazpi City, nasa 210. Tabaco, 210 pesos din. Virac Public Market, 200. Sa Daet, 190 pesos. At tig to 220 pesos naman sa Naga City People's Mall, Iriga City Public Market. Sa Masbate, ganun din, 220. At sa Sorsogon City Public Market ay 210 pesos ang bawat kilo, isang buong manok. Ito, sa itlog naman, 850 hanggang 9 pesos ang presyuhan dito sa rehiyon. Yan yung medium size ng itlog. So, 8 pesos and 50 centavos sa Tabaco Public Market. At sa halos lahat ng Bicol, 9 pesos na yung medium size ng itlog. Sa Ampalaya, ito sa mga mahilig naman sa gulay, naglalaro sa 140 hanggang 200 pesos ang bawat kilo ng Ampalaya. 140 pesos sa Legazpi City Public Market. 140 pesos din sa Tabaco Public Market. 200 pesos sa Virac Public Market. Nagsisikhay na mga kamay. Sa Daet Public Market naman ay 180 pesos. Ganon din sa Naga City People's Market at Iriga Public Market. 140 pesos sa Masbate City Public Market and 180 pesos naman sa Sorsogon City Public Market. Pechay, native pechay. Naglalaro din sa 140 or 120, mula 120 hanggang 200 pesos ang bawat kilo. So, karamihan ng lugar sa Bicol mura talaga. 140 pesos sa Legazpi City Public Market. At dito naman sa Tabaco Public Market, 120 ang mura sa Tabaco, 200 pesos sa Virac, 160 sa Daet, and din sa Naga and Iriga City Public Market.
Bawat palay, bigas, kanin ay bigyang halaga na. Sa Masbate and Sorsogon City, 120 pesos din ang bawat kilo ng native petchay. Kamatis! Presyo ng kilo ng kamatis naglalaro din sa 140 or mula 120 hanggang 200 pesos ang kilo. So pinakamura, Sorsogon City Public Market, 120 pesos ang bawat kilo ng kamatis. Samantalang 200 pesos naman sa Virac Public Market. At tigwa 140 pesos sa Legazpi City Public Market. Tabako, Daet, Naga, Iriga, at 160 pesos naman sa Masbate City. Mga repolyo, naglalaro sa 100 hanggang 180 pesos ang bawat kilo ng repolyo. Pechay Baguio naman, naglalaro din, ganun din, 100 pesos hanggang 120, 180 pesos bawat kilo. Medyo mataas ang presyo dito sa Virac, Tanduanes. Dahil siguro sa mga nagdaang bagyong nung naantala yung biyahe dyan sa Tabaco Port. Marahil ito yung dahilan, pero di natin sure. The rest of Bicol region sa din, nagre-range din sa 120, 160 at 120 pesos. Red onions, sibuyas, naglalaro din naman sa 100 hanggang 140 pesos ang bawat kilo ng sibuyas. Naalala ko dati, malaginto ito. Pero di ngayon, balik sa normal na yung sibuyas. Ito, yung asukal. Mula 66 hanggang 80 pesos ang bawat kilo ng asukal. 80 pesos sa Legazpi City Public Market, mantalang nasa tig 70 pesos naman sa Tabaco Public Market at iba pang bahagi ng rehiyon. 56 pesos pinakamura sa Sorsogon City. Ito sa mantika, 95 or 90 pesos hanggang 100 pesos ang bawat litro ng mantika. Pinakamura yung Naga City, People's Mall, Iriga at Masbate na tig 90 pesos lang ang bawat litro. Ganon din sa Tabaco, 95 pesos naman sa Legazpi, 100 pesos sa Virac at 96 pesos sa Sorsogon. So yan po ang ating bantay presyo dito sa ating mula sa Department of Agriculture. Pero syempre bago tayo magtapos, batiin muna natin ang mga nanonood ngayon sa ating live stream sa Facebook. Sa lahat ng platforms ng Radyo Pilipinas, Bicol-wide, maging sa Department of Agriculture, Bicol. Marami tayong nanonood ngayon. Masdan mga gininto ang palayan sa buong kapulutan. Si Miko de la Cruz. Hello, see you sa Linion Hill, Legazpi. Maraming salamat. And hello din kay Felix Mediavillo Sr. Thank you so much, Sir Felix, sa pagtutok sa ating live stream. Sa pamilihang bayan. At sa lahat ng mga nanonood ngayon sa ating Facebook Live, maraming salamat po sa pagsama sa atin. And syempre, sa lalong-lalo na sa mga magsasaka at mangingisda na nakatutok ngayong umagang ito. Naway nakatulong ho sa inyo, at nakadagdag ng kaalaman ang ating pinag-usapan ngayong umaga dito sa Usapang Agrikultura. And batirin natin ang mga taga-Department of Agriculture, maging si Ma'am Lovelia Guarin, ating spokesperson ng Department of Agriculture Bicol. Maraming salamat, ma'am, sa panonood at pagsuporta sa ating programang ito. Pangalan po ng ating production team, J.M. Olarte at Sam Balindan. At sa kalan din po ng ating station manager, Ma'am Nancy Mediavillo. Ako po si Paul Apin. Isang mapagpala, mag-iisa, makisalo, upang ang layong ito'y maabot at magkatotoo. Bawat palay bigas. Ay, oo nga pala, sorry. Papaalam na tayo. Siyempre, bago muna tayo magpaalam nga,
yung mga kasama natin, ako mga masyado ko naman pinapangunahan. Yung mga kasama natin from Radyo Pilipinas, Naga and Virac. Ano ba yan? Kasama pala natin sila ngayong umaga. Sir Chris, sorry, good morning. Mga ka-agri, isa na namang talakayang siksik sa impormasyon ang inyo pong natunghayan sa programang Usapang Agrikultura. Patuloy po nating suportahan ang programang ito, hatid po ng Radyo Pilipinas Station sa Bicol Region at ng Department of Agriculture Regional Office No. 5. Sa muli, ito po si Chris Novello ng Radyo Pilipinas Naga. Sa muli, isang magandang umaga. Thank you so much, Sir Chris Novello, Radyo Pilipinas Naga. Ito rin, magbibigay rin sa atin ng pagbati si Ma'am Juris De La Rosa ng Radyo Pilipinas Virac. Ma'am Juris, Mabalus po sa gabos na nagantabay sa programang Usapang Agrikultura. Ngunyan po na aldaw ning Miyerkules. Sana nakulong kamo ning na araman na matidan asin mapakinabangan sa pinagtukarkan sa tuyang resource person this morning. Sa mga kaibanan niya to dyan sa Radyo Pilipinas Albay, thank you for hosting. And of course, ang Radyo Pilipinas Naga, kami po digdi sa Virac. Ako po si Juris De La Rosa. Minasabi manin mabalus po asin hanggang sa aga, magdarang ugat. Thank you so much, Ma'am Juris De La Rosa, sa pagsama sa amin, sa atin ngayong umaga. Yung mga naman, masyado ako na-excite. Again, sa ngalan ng ating mga kasamahan sa production team, Jay Amalarte at Sam Balindan, at sa ngalan ng ating station manager, Ma'am Nancy Mediavillo, ako po si Paula Pin. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat, sa ating lahat. Salamat sa pagtutok dito sa programang Usapang Agrikultura. See you tomorrow! Kaya't ikaw at ako mag-iisa, makisalo. Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas.